po akong dahilan para magbago dahil tulong ko yung kina mama at saka sa kanila. Ang pagod lang naman po ay isang pahinga mo lang yun na isang gabi, wala na. Inaumagahan, full charge ka na agad. Ma'am, baka po gusto niyo pong bumili po ng tinda ko po. Hindi naman po nakakayap yung ginagawa ko dahil po marangal naman na trabaho. Ang dami rin pong humindi sa akin. Sisipag lang po. Negosyo po kasi po, pag kung ano lang po yung hihingiin mo, madali po mawala. Eh, pag negosyo po, pwede mo pong mapalago, mapaikot pa po. Ang nasa isip ko po, hindi ako gagaya sa iba na kapag kumita na, kinabukasan wala na naman pera, mangungutang, hihingi para may panibago na naman. Kasi ang pagbebenta, hindi lang... Basta mag-aalok. Siya na nagsabi. Believe ako sa'yo, Jayden. Nandito tayo ngayon sa Lucena City sa may Quezon at makakakilala tayo ng isang pambihirang individual. Nakakatuwa po yung storyang masasaksihan natin dahil nakikita ko sa batang to yung sarili ko nung kabataan ko. Gaya po ni Kuya SB, lumaki to sa hirap pero hindi man lang nagpatinag sa mga hamon ng buhay. Bagkus, patuloy na lumalaban, nagsusumikap at dumidiskarte, matulungan lang kanyang pamilya. Tara, kilalanin natin ang salesman ng Lucena, si Jayden. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Ibigay pa kami sa'yo na. Ako si SB, Sam Versosa. Para sa mga kabataan mula sa abang uri, gaya ng 14 anyos na si Jayden de la Cruz, ang mundong kanilang ginagalawan ay puno na agad ng mga hamon at pagsubok. Magandang araw sa'yo, Jayden. Gandang araw Ako si po. Kuya SB. Kakala mo ba ako? Yes po, hello po. Kamusta ka? Ayos naman po. Ano bang ginagawa mo, Jayden? Yan nga, natulong po kay mama po, nagtitinda po. Maagang namulat sa mapait na realidad ng buhay si Jayden. Dala ng kahirapan, sa pagbabanat ng buto, inilalaan ni Jayden ang kanyang talino at oras. Thank you po. Ang kanyang diskarte sa buhay, pagtitinda ng mga pasalubong sa lansangan ng Lucena City. Iba't iba pong flavor ng brownies, ma'am. Hindi alintana ang matinding pagod at hirap na dulot nito sa kanyang musmus na katawan, makatulong lang sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Tinanong ko po si mama kung papayagan niya ba ako magtinda. Nung hindi niya po ako sabi, wag na. Medyo bata-bata pa po ako nun. Baka daw mapano ko o maligaw. Ako po ay matigas ang ulo. Pumunta po ako ng Kapitolyo. Ang tinda ko po nun ay mga turon at saka Shanghai po. Bagaman pinagbawalan si Jayden ng kanyang ina na si Maricel, di raw nakinig ang bata at agad na kumayod para sa kanilang pamilya. Bagay na natutuhan daw ni Jayden sa kanyang yumaong ama. Nung nawala ang papa niya, siya yung naging sandalan ko din. Lahat ng tinuro ng papa niya, lahat niyan ay nakikita ko sa kanya ngayon. Kaya sabi ko, kahit wala man si papa mo, masaya siya. Para po ba di masyadong nakakahiya po sa iba po na kaya namang magtrabaho tapos po manghihingi ka lang ng manghihingi. Yun po yung tinuro sa akin ni Papa na huwag kang manghihingi, hintayin mo may magbigay sa'yo. Ano bang mga tinitinda mo, Jayden? Mga pampasalubong panghimagas po. Iba't iba pong flavor ng brownies. Pero dati po, mga turon po or Shanghai. Ang dami mo namang binibenta. Opo, na nakakapagluto pa po si Mama. Pwede ba kitang samahan at makita kung paano ka nagbebenta? Sige po. Malayo-layo rin ang tindahan kung saan bumibili ng paninda si Jayden. At dahil maulan din nung araw na yun, minabuti na naming sumakay ng tricycle papuntang bayan. Makabawas man lang sa kanyang pagod
Lalo't nililibot daw ng binata ang buong syudad ng Lucena at mga kalapit na bayan sa tuwing nagbebenta siya ng mga panindang pasalubong. Sanay naman na po ako. Minsan po lakad, sakay po. Minsan po, pag kilala na yung driver ng jeep, libre na. Hindi naman po nakakayap yung ginagawa ko dahil po marangal naman na trabaho. Sa pasalubong center na ito, namimili si Jayden ng kanyang mga paninda. Dito, personal kong nasaksihan ang pambihira niyang diskarte. Paano mo na memorize kung magkano presyo ng mga yan? Pinare-parehas ko na lang po. Mahal man po o pura ang puhunan. Ayos sa diskarte. Ito po mga mabenta po sa akin na part ng brownies. Yung Ito. mga big oven po. Para walang dahilan na siya hindi bumili. Pag ayaw na matamis, may maalat. Mushroom chicharon. Narinig niyo yan? Pag ayaw ng matamis, meron din siyang maalat. So, sino turo sa'yo nun? Wala lang po, naisip ko lang po. Paka-diskarte nito ni Jayden. May candy, may maalat, may matamis. May healthy foods po yung May healthy oat bar. rin. Ibig sabihin, kinumpleto na niya yung pagpipilian doon sa kanyang mga paninda, may healthy food pa raw. 800 pesos ang puhunan ni Jayden nung araw na yun. Pero sa buong oras ng pamimili namin sa tindahan, ni minsan ay di ko nakitang nagbilang ng pera si Jayden. Magkano ba itong mga to? Sa tingin mo, natansya mo na to, 800 na to? Mga 700 lang po yan. Sa sobrang sanay ni Jayden sa pagbebenta, lahat ng kinuha niya, tansyado na niya kung magkano yung presyo. Tinansya lahat ni Jayden to Walang computation, walang kahit ano. Sabi niya mga 700 plus. Kasi 800 ang puhunan niya. Tapos tinanong ko si ate magkano ang total? 799. Ano mo nagawa yun? Eksaktong 800. Wala lang po natansya ko na po dahil po araw-araw na po eh. Napagkaitan man si Jayden ng masayang kabataan, bali wala naman daw ito para sa binata. Lalo pat sapat na sa kanya ang mabigyan ng kaunting ginhawa ang kanyang ina. Sa totoo lang po talaga, malaking tulong po sa akin si Jayden. Napagsasabihan ko po siya ng problema. Sasabi ko sa kanya, salamat. Kung di ko man kaya yung bigay sa kanya lahat, siguro darating din yung time na makukuha din niya yung mga pangarap niya. Jayden, marami-rami itong napamili natin Saan natin ito ibebenta? Pwede po sa Kapitolyo po. Kapitolyo. Opo. Pero meron mo na akong i-challenge sa'yo dahil magaling ka magbenta at si Kuya SB nagbebenta rin. Para miyan tayo ng mabibenta ngayong araw. Opo. Sino matatalo, siya manlilibre ng pangmirenda. Okay lang ba yon? Sige po. Sige. Okay, tara. Tara po. Baka pwede naman kayong bumili ng kahit konti. Mga tinapay, brownies. Ayun, chocolate. Meron din po mushroom chicharon po kung ayaw ng matamis. Hanggang 130, sir. Yun, Matuloy lang. Mamabentahan ka. Sa sandaling oras na pagkakakilala ko kay Jayden, nakita ko na kaagad sa kanya ang likas na katangian ng isang magaling na salesman. Wala naman po akong dahilan para magpako dahil po yung tulong ko yung kinamamatsak sa akin. Sa katunayan, nag-viral pa nga ito si Jayden online nang mapabilib niya ang aking kaibigan sa negosyo dahil sa natatanging niyang husay sa pananalita at diskarte. Kasi kung lagi kang pagod, walang mangyayari sa buhay mo kung araw-araw ka laging nagpapahinga ko lang palakay. Noong nagpipingpong ako, may lumapit na bata. Sabi niya, Ma'am ganda, bilhin niyo na po tong brownies ko. So sabi ko, bakit ano bang pinagkaiba ng brownies mo sa ibang brownies? Sabi niya, naku, Ma'am ganda, this is chocolate fudge brownie. Magme-melt to sa mouth mo. Sabi ko, wow, amazing. So ako, para akong naano sa kanya ba na, ang galing na tong batang to. Siyempre, nasa sales ako. So I know na may something dito sa batang to. Hindi madaling mapabilib ang mga kasamahan ko sa negosyo. Kaya naman, mas lalo akong na-curious kung gaano nga ba kagaling itong si Jayden.
At para masubukan ng kanyang husay, hinamon ko sa isang sales challenge si Jayden. O Jayden, pareho tayo ng dami ng mga paninda. Magtitinda ka doon, ako magtitinda doon. Babalik tayo rito after 30 minutes. Tingnan natin sino mas maraming mabibenta. Okay ba yon? Sige po. O basta kung sinong mas konting mabibenta, siya manilibre ng merenda, ha? Sige po. O sige, shake hands. Hindi basta-bastang hamon ang kakaharapin ni Jayden. Hello po. Lalo't ang kakompetisyon lang naman niya, ang inyong Kuya SB. Baka pwede naman kayong bumili ng kahit konti. Mga tinapay, brownies. Ayun, chocolate. Choco brownie, baka pwede mabili. 150 lang. Mahal naman. Wala po bang discount to? 149. Sige, bigay ko sa'yo ng mga 100. Ayan po. Yun, meron na kagad tayong unang customer. Nakabuenas kagad ang inyong Kuya SB. At hindi naman sa pagmamayabang, pero alam nyo ba na isa ako sa mga pinakamahuhusay na salesperson noon sa industriya. Unang customer pa lang na nakausap ko bumili na agad at bigla akong na-excite kasi biglang bumalik yung mga memories ko nung mga nag-uumpisa pa lang ako kasi nagbebenta na ako more than 20 years na po. Simula po pag-graduate ko ng kolehiyo, habang nung nasa college ako, nagbebenta na ako ng mga sabon, beauty products para masustentuhan yung pag-aaral ko. So, ngayon, ibang experience naman dahil nagbenta ako ng mga pasalubong. Hello po, ma'am, sir. Magandang Kamusta naman kaya ang batang salesman na si Jayden? Nakabuenas na rin kaya siya? Meron din po, ma'am, mushroom chicharon po kung ayaw ng matamis. Sarap yata. Yes po. Thank you po, ma'am. Ma'am, baka po gusto niyo pong bumili po ng tinda ko po. 150. Yes po, ma'am. Bibili tayo nito. Yung big brownies. Ito po, ma'am. Thank you po. Mga almonds cashew po na dinurog po, tapos ginawa po ulit siyang buo na pa-square, pero pa-flakes na po siya. Hanggang 130, sir. Yun, oh. Matuloy lang, mamabentahan ka. Ano, 130, oh. Sakto-sakto, sir. Mukhang umaarangkada na si Jayden, ah. Meron po kami mga binibenta. Hindi ako dapat magpahuli sa kanya. Mga brownies. Estudyante pa lang. Maraming salamat sa oras ninyo, ha? Baka may iba pang bibili rin. Maraming salamat po. So ayun, may mga sinubukan tayong bentahan mga estudyante, pero hindi lahat ng pagkakataon ay makakapagbenta ka. Gaya nung kanina, sapat lang daw yung pera nila sa pang-araw-araw. Kaya ayun, magsusubok na naman tayo magbenta sa ibang mga makakasalubong natin. Ganon sa pagbebenta, hindi lahat bibili sa'yo. Ang importante tuloy-tuloy ka lang, kumausap ka na maraming tao dahil mamaya may bibili na naman sa'yo. Tara! Hindi birong trabaho ang sales. Kahit gaano ka pa katamis magsalita, may mga customer talaga na hindi madadaan sa sales talk. Gayunpaman, hindi ito dapat makaapekto sa iyong kumpiyansa. Jayden, kumusta? Ayos po. Pinawisan ako, ah. Ubus. Ubos? Wow! Galing naman. Ang dami kong napuntahan. Saan ka umabot? Diyan lang po. Yung isang black lang po. Congratulations, ha? Ang galing. Opo. Alam mo, nung kanina, ang dami kong nilapitan. Ginamit ko yung technique mo. Binati ko sila, nagpakilala ko. Tapos sinabi ko yung mga binibenta ko. May mga ibang bumili. Marami ring humindi. Ang dami rin pong humindi sa akin. Sisipag lang po. Basta mapaubos ng maaga, hanggat bukas pa po yung bilihan, kukuha at kukuha po. Di bali na lang po kung alanganin na po sa oras. Bakit ang sipag-sipag mo, Jayden? Para po sa amin po lahat. Pamilya po. Ibang klase talaga tong si Jayden. Tinanggihan man o hindi pinansin ng ilang customer, ay tuloy lang siya sa kanyang trabaho, taas noo lang sa pagbebenta. Yan ang tunay na sukatan ng pagiging isang mahusay na salesman. May matinding determinasyon at katatagan ng loob sa anumang hamon. Ang pagbebenta hindi lang Basta mag-aalok. siya na nagsabi. Ang pagbebenta ay hindi lang basta pag-aalok, kundi palagayan ng Opo. Loob. Kasi lalo na po kung pagkain pa yung tinda ko.
Sa sandaling pahinga namin ni Jayden, naikwento sa akin ng bata ang kanyang mga pangarap sa buhay na lalong mas pumukaw ng aking paghanga sa kanya. Tanong ko sa iyo, Jayden, ano bang pangarap mo? Ang pangarap ko po pagkatapos ko po mag-aral po, business ad, major in marketing po. Pero po, ang gusto ko pong maging trabaho po talaga ay negosyo po. Maging businessman. Opo. Talagang negosyo talaga, no? Oo, negosyo po kasi po pag kung ano lang po yung hihingiin mo, madali po mawala. Eh, pag negosyo po, pwede mo po mapalago, mapaikot pa po. Ganda ng mga sinabi ni Jayden. Hindi lang pang isa, gusto mo pang matagalan, Opo. gusto mo napapalago. Opo. Actually, ngayon, alam na niya, palaguin yung pera eh. Opo, kasi po, ang nasa isip ko po, hindi ako gagaya sa iba na kapag kumita na, reres ng isang araw, kinabukasan wala na naman pera, mangungutang, hihingi para may panibago na naman. Ayaw po. Gusto po tuloy-tuloy Galing. para tuloy-tuloy din po ang pasok ng grasya. Dami mong alam, Jayden. Saan mo natutunan lahat to? Dahil siguro po nasanay na po sa labas, kaya po ang dami na po mga kung ano-ano pong naiisip na mga salita po. Nakakabilib ang disposisyon at paniniwala sa buhay ni Jayden. Sa mura niyang edad na 14, napakalalim na ng kanyang pananaw at pagtingin sa mundo. Bukod dyan ay napaka-responsable rin niyang bata dahil babad man siya sa pagtatrabaho ay hindi pa rin niya nakaligtaan ang kanyang pag-aaral. Talaga po siya ay masayahin at talaga pong siya ay determinadong makapag-aral. Si Jayden po ay may suliranin sa pang-pinansyal, kaya po siya ay hindi nakakapasok ng 5 days in a week. So, meron po ang aming paaralan na programa kung saan para maipagpatuloy ng bata ang pag-aaral, ito po ay flexible study para sabay po niyang magagawa ang pag-aaral at ang kanyang pagtatrabaho o pagtulong sa kanyang pamilya. Siya po ay regular na nakakapasok sa itinakdang araw ng Lunes, nakakapag-submit po ng mga gawain. At siya po ay palaging nangunguna sa mga recitation. O Jayden, malapit na magtapos yung araw pero bago matapos yan, ikumpara muna natin. Ilan ba nabenta mo sa ilan ang nabenta ko? Ang nabenta ko po ay 4, 3, 6, 8. 8. Ako, ang nabenta ko, 3. So, talong-talo, within 30 minutes, naubos ni Jayden yung paninda niya. Ako, may mga ibang tumanggi, pero may bumili rin. Opo. So, paano ba yan? Ako yung talo. Ako manlilibre sa'yo ng merienda. Opo. Ha? O, dalin mo ko, Jayden, saan ba yung masarap na merendahan dito? Sige po. Ha? O, sige, po. tara. Tara po. Kaya nang naipangako ko kay Jayden, ako ang manlilibre ng aming merienda ngayong hapon. At dahil nasa Quezon na rin ako, hindi pwedeng hindi ko matikman ang kanilang pansit habhab. Ayun, yun na yung sikat na habhab. Jayden, turuan mo ako paano ito kinakain. Sige po, ganito po siya. Sige, try natin ha. Ayun. Medyo po siya timplahan po. Ano nilalagay? Ito po, suka po. Toyo po. Thank you po. Dalawang kamay ko kay Jayden, isang kamay lang. Member ka rin maging sa aming pahinga ay patuloy pa rin akong napapahanga ni Jayden dahil sa kanyang malalim na karunungan sa buhay. Ang pagbebenta hindi lang Basta mag-aalok. siya na nagsabi. Ang pagbebenta ay hindi lang basta pag-aalok kundi palagayan ng Opo. Loob. Kasi lalo na po kung pagkain pa yung tinda ko, palagay na yung bumibili sa akin na maayos yung quality ng paninda ko, hindi expired, yung mga ganun po. hanggang mapalagay sa iyo yung loob ng kausap mo. Opo, yung tiwala po. May bago na naman tayong natutunan ngayon. Ang pagbebenta raw, hindi lang basta pag-aalok, kundi pagpapalagay at palagay ng loob para makuha mo yung tiwala nung kausap mo o nung binibentahan mo. Opo. Galing. Bilib ako sa'yo, Jayden. Matapos ng aming merienda ay tinagpunan namin ni Jayden ang kanyang nanay at mga kapatid. Pero lingid sa kanilang kaalaman, may mga inihanda na kaming mga sorpresa at handog na tsak bago sa buhay nilang pamilya. Dahil napabilib mo ako, Jayden,
At sobrang sipag mo at grabe yung pagmamahal mo sa pamilya mo at mga kapatid mo. Hayaan mong regaluhan ka ni Kuya SB ng konting mga sorpresa. Okay lang ba? Opo. In 3, 2, 1, paanda rin na yung van! So, ito yung unang regalo ng Dear SB para sa inyo. Negosyo package para sa inyo at sa buong pamilya nyo, Nay. Kasi kausap ko kanina si Jayden, yan ang nire-request niya, yung dagdag na pwedeng ibenta sa loob ng bahay ninyo para hindi na daw kayo umalis at madagdagan yung kinikita niya sa pag-araw-araw. So ito po, mga additional na pang sari-sari store. Meron tayo kukay dyan. Ito naman ay mga grocery para sa buong pamilya, pang bigas, delata, at iba pang mga pwedeng pagkain para sa bahay at sa buong pamilya. Maraming salamat po sa tulong niyo at talagang malaking bagay po talaga ito sa amin. Lalo ngayon, talagang kahit po paano ay medyo nakakapos po minsan, pero tuloy lang po. Sabi mo, Jayden, marami na kayong pwedeng idagdag sa paninda ninyo at pwede nyong pagkakitaan. Maraming salamat po. Thank you din po kay Abs Quezon dahil sa kanya po nakilala po kayo. Maraming salamat kay Crizel, yung nag-interview kay Jayden dahil sa kanya hindi ko siya makikilala. Pero ganun pa man, Jayden, lahat ng to deserve mo at deserve ng buong pamilya nyo. Nakita ko kung gaano ka kasipag at nakita ko kung gaano mo kamahal yung buong pamilya mo. So sana itong negosyong ito, Nay, palago ninyo at magamit nyo sa pag-aaral ng mga bata at makapagtapos sila. Maraming salamat po. At nabanggit mo rin, Nay, na naglo-loading kayo dati? Opo. Pero wala na kaya yung negosyo nyong yan, no? Ano ba nangyari? Nilooban po kami sa bahay po. Kinuha po yung cellphone. Tatlong cellphone. Opo. Naku. Una cellphone ko po. Sunod, binalikan yung dalawang cellphone. Pero sabi nila, pag may nawala, May mas malaking kapalit. yun ang tamang sinabi mo. At dahil dyan, Jayden, meron akong regalong bagong cellphone para sa'yo. Yay! Para at least hindi na mag-alala si nanay mo tuwing nasa labas ka, nagbebenta ka, at para ma-add mo rin ako sa Facebook, Instagram, makontak, ma-update mo ko. Ha? At para rin matuloy nyo yung loading na negosyo nyo dati, bagong cellphone yan para sa'yo. Thank you po. At para makatulong palalo sa pag-aaral nila magkakapatid, sagot na rin namin sa Dear SB ang pairegalo rin si Kuya SB para sa inyo. Para sa darating na pasukan, may mga bago kayong school supplies. Ilabas na yan! Ito. Ang dami daw, sabi ni Jayden. So, ito mga bagong mga school supplies na handog ng Dear SB para sa inyo. May mga bagong bag, tsaka mga bagong uniform para sa inyo. Para sa darating na pasukan, kompleto na kayo ng gamit. Salamat po. Maraming salamat po. Nakakahiya. Kamahiya. Deserve mo lahat yan. At dahil deserving ka sa mga regalo at tulong ni Kuya SB, ito personal na regalo ko. Kasi kanina, kuninto mo, may mga gamit ka na nabenta kasi kailangan mo nung namatay yung tatay mo. Meron akong ibabalik na gamit na nabenta mo. Tulad nung napag-usapan natin kanina. Meron akong regalong brand new bike para sa iyo. Thank you. Natutuwa lang po talaga. Maraming salamat po. At gustong-gusto niya po talaga yung bike. Hindi ko lang po talaga, sabi ko, pag iipunan ko, anak. Opo. Ipunan po namin. Kausap ko kasi si Jayden kanina, meron daw siyang bike dati, pero nung namatay yung tatay niya, kailangan daw niyang ibenta. Opo. Ayaw po. Hindi ko na yan ibebenta. Brand new bike. Kung may ibebenta yan, ha? Regalo ni Kuya SB sa'yo yan. Opo. Para hindi ka na nagko-commute, pwede ka na mag-bike papunta doon sa binibilan mo. Opo. Nakakataba ng puso makita ang kasiyahan ng pamilya de la Cruz. Kaya naman, sagarin na natin ang okasyon na to. Sobrang napabilib mo ko, Jayden. Thank you. Ibang klase yung diskarte mo sa murang edad, talagang pinakitaan mo ko. Pero kahit na nag-uumpisa ka na magnegosyo,
nag-uumpisa ka na magbenta kung ano-ano at nag-uumpisa ka ng kumita, gusto ko pa rin ibahagi sa iyo yung kahalagahan ng pag-aaral. Opo. Kaya importante sa akin na magkaroon ka rin ng diploma mo. Kaya meron akong regalo na scholarship at financial assistance para sa iyo. Para masigurado natin na magtatapos ka ng pag-aaral. Kasi alam mo, iba yung magaling ka dumiskarte tapos may diploma ka pa. Opo. Hindi totoo yung sinasabi na anong mas importante, diploma o diskarte. Dapat parehas. Dapat pareho. Diba? Kasi kung meron kang diskarte, meron kang diploma, edi may advantage ka. Opo. Nandun po yung pangamba ko, pero sabi ko naman sa kanya, hanggat kaya natin na papag-aralin kita, sabi ko. Opo. Yun lang po ang ano ko sa kanya kasi wala man po akong ibang ano po sa kanya talaga yung pag-aaral lang, sabi ko sa kanya. Yung pagtitinda anak, nandyan lang yan, sabi ko. Hindi ka dapat totally talaga mag-focus dyan, sabi ko. Kailangan mo din talagang mag-aral. Malaking ano po talaga si sir. Blessing po talaga kayo sa amin. Pero kahit alam nyo na kumpleto na to at marami pa kayong natanggap at sobrang dami na ng regalo ng Dear SB sa inyo, ito yung panghuling regalo ko kasi napakadami naming kwentuhan ni Jayden, ang dami niya pang pangarap, ang dami niyang negosyong gustong simulan, ang dami niya pang gustong ibenta para makatulong ang Dear SB sa mga pangarap mo, Jayden. Mag-iiwan pa ako sa iyo ng konting tulong, pero ibubulong ko na lang sa iyo, okay? Mag-iiwan pa ako sa iyo ng... Thank you po. Okay ba yun? Opo. Ha? Opo. Nay, sabihin ko na rin sa iyo, ha? Yung ibibigay ko kay Jayden, sikreto na lang natin. Sa ating tatlo na lang, ito. Maraming salamat. Sir, maraming salamat po talaga. Maraming salamat po sa kanyang tulong po na binigay po sa akin. Welcome. Sir, maraming salamat po. Malaking tulong po talaga ito sa amin. Wala man akong ibang masabi, kundi salamat po talaga. Blessing po talaga kayong dumating sa amin. Sabi ko kay Jayden, na magpakabait ka lang lagi. Ang blessing laging nandiyan. Ang panahon ng kabataan ang siyang humuhubog sa karakter ng isang individual. Bagaman maagang naipagkait kay Jayden ang saya at kaginhawaan ng pagkabata, pinanday naman ng mga hamon ng buhay ang kanyang katatagan ng loob at pananampalataya. Na kahit salatman sila sa buhay, patuloy pa rin siya sa paghahanap ng paraan upang makatulong at makapagbigay ngiti sa mukha ng mga mahal niya sa buhay. Para po bang ito na po yung nagiging laro ko po? Yung pagtitinda na po. Muli, ako si SB, Sam Versosa, at ito ang Dear SB. Ngayon, makakakilala tayo ng isang construction worker. Kulang man sa paningin ng iba, pero po labis-labis ang kanyang determinasyon at pagsisikap sa buhay. Paano ba maghalo? Babalik ko din yun lang po. Yan. Yan po. Sinusukat, tinatansya pa pala yan. Opo. Sobrang miss mo na ba sila? Miss na miss naman. Okay, labasan natin yung mga bisita natin in 3, 2, 1!